The Burari Death Story. Marami sa atin ang sadyang mahilig sa mga kwentong katatakutan at kababalaghan. Mapapelikula man, telebisyon o sa mga nobela at maiikling kwento. Marami sa atin ang talagang hindi nagpapaawat pagdating sa mga kwentong horror. Ngunit sa kadalasan, mas nakakatakot pa ang mga totoong mga kaganapan kaysa doon sa mga kwentong misteryo at hiwaga na dulot ng ating malilikot na kaisipan. Mas nakakatakot ang mga kwento na totoong nangyari at maaaring mangyari pang muli. Nakakatakot dahil hindi natin alam na baka sa atin ito mangyari o sa mga mahal natin sa buhay. Huwag naman sana. Isa sa mga pangyayari na talagang nagpatindig ng aking balahibo at nagpahirap sa aking matulog sa gabi ay nangyari noong taong 2018 sa bayan ng Burari sa India. Isang mapayapang umaga, alas 7:15, natagpuan ang bangkay ng 11 miyembro ng pamilya Chundawat sa loob ng kanilang bahay kasama ang 2 kabataan, paharihong edad 15. Tanging ang kanilang aso lamang na nakakadena sa kanilang teres ang natagpuang buhay ng umagang iyon. 10 sa kanila ay nakabigti mula sa mga bakal sa kanilang kisami. Magkakatabi ang kanilang mga katawan, nakapiring ang kanilang mga mata, natatakpan ang kanilang mga bibig ng tape at may nakapasak na bulak sa kanilang mga tainga. Halos nababalot ang kanilang muka at ulo ng tela. Nakatali rin ang mga kamay at paa ng ilan sa mga bangkay at sa kanilang paanan mayroong mga bangkong nakatumpa sa lapag. Natagpuan naman ang kanilang lola edad 71 sa kwarto at may palatandaan na sinakal ito. Dahil dito, nabulabog ang kanilang buong komunidad. Pati ang buong India. Nagpakamatay ba silang lahat o may pumatay sa kanila? Ayon sa eksaminasyon ng kanilang bahay at ng kanilang mga bangkay, walang anumang bakas na nagkaroon ng anumang kaguluhan kahit ang kanilang mga kapitbahay ay walang narinig na anumang kakaiba noong gabing lumipas. Ayon sa pulisya, tinignan nilang maigi ang lahat ng posibleng anggulo ng kaso at isa sa mga teoryang kanilang siniyasat ay sabay-sabay na nagpakamatay ang buong miyembro ng pamilyang iyon dahil sa isang ritual. Natagpuan ng mga pulis sa loob ng bahay ang 11 diary. Napag-alamang isinulat ang diary na ito sa loob ng maraming taon. Sa diary, mababasa ang mga kakaiba at para sa karamihan nakakagimbal na mga ritual at tagubilin na dapat gawin ng buong pamilyang iyon. Ayon sa diary, nakakatanggap si Lalit Singh Chundawat, ang padre di pamilya ng mga mensahe mula sa kanyang yumaong ama. Sa tuwing mangyayari ito, nagbabago ang kanyang mga kilos at boses at pagkatapos magbibigay siya ng mga tagubilin na isinusulat naman ng isa sa kanyang mga anak na babae. Nakasaad pa sa diary na ang kaluluwa ng ama ni Lalit Singh ay hindi pa nanahimik at nagpapagala-gala pa kasama ng 4 pa nilang namatay na kamag-anak. At kailangan nilang isagawa ang ritual upang magkaroon ang mga kaluluwang iyon ng kaligtasan. Sa loob ng diary, mababasa ang eksaktong instruksyon kung paano nila gagawin ang ritual. Ang lahat ay dapat nakapiring ang mga mata. Walang dapat makita ang mga mata kundi ang pinakatuktok. Kailangang gumamit ng sari, isang balabal o bandana, kasama ng lubid. Ang sabi sa diary, ang dagdag na telang nakatali sa mga kamay ay dapat gawin ding pangtakip sa mga mata. Ang bibig ay dapat takpan ng panyo ng 2 ulit. Ang lalim ng inyong debosyon ang magtatakda ng resulta. Ayon sa nakasulat sa diary. Nakalagay din kung kailan nila dapat isagawa ang ritual. Sambahin ninyong mabuti ang puno ng baliti
sa loob ng 7 araw na puno ng debosyon. Kung may ibang taong umuwi sa bahay, gawin ninyo ito sa susunod na araw. Pumili lang kung Huwebes o Linggo gagawin ang ritual. Dahil dito, naniniwala ang mga pulis na sinusunod ng pamilya Tsyundawat ang ritual na nakasulat sa diary. Kung ano ang nakasulat doon, ganoon din ang kondisyon ng mga katawan ng natagpuan ang mga ito. Kahit ang kanilang lola na nakahiga sa kabilang kwarto ay nakadetalye rin sa diary. Ang matandang babae ay hindi na makatayo, kaya't maaari siyang mahiga sa loob ng ibang kwarto. Kung bakit nila ito ginawa, ito ang sinasabi ng diary. Hindi kayo mamamatay, kundi makakamit ng isang bagay na kagilagilalas. Magtatamo kayo ng kaligtasan. Marami ang hindi makapaniwala nang lumabas sa mga balita ang tungkol sa diary. Lahat na nakakakilala sa pamilya, pati na ang kanilang ibang mga kamag-anak, ay nagsabi na isang normal at pangkaraniwang pamilya lamang sila. Nawala silang ipinakitang kakaibang mga kilos at pag-uugali. At lalo, wala silang kaalam-alam na naniniwala pala ang pamilyang iyon sa okultismo at mga ritual. Isa pa sa mga ipinagtataka ng mga pulis at ng mga kapitbahay ay kung paano nakumbinsi ang lahat ng miyembro ng pamilya, kasama na ang 2 kabataan, na isagawa ang ritual at pagbigti ng kanilang mga sarili. Gaya ng nabanggit na walang anumang bakas ng pagtatalo o ng pamimilit sa kanila ng sinumang miyembro ng kanilang pamilya. Ibig sabihin, lahat sila ay sumang-ayon at pumayag na gawin ang ritual. Ano kaya ang totoong lihim ng ritual? Totoo kayang sumasanib ang kaluluwa ng ama ni Lalit sa kanya at siya ang nagbigay ng mga instruksyon sa pamilya? Nakitili nila ang kanilang sariling mga buhay. O baka naman ito ay dulot lamang ng mga sakit o nababaliw na pag-iisip. Pero kung totoo nga ito, bakit lahat sila ay pumayag na isagawa ang ritual? Lahat ba sila ay wala sa tamang pag-iisip? Ayon sa mga eksperto, si Lalit ay mayroong kondisyon na tinatawag na delusional disorder. Isa itong malalang kondisyong mental kung saan ang isang tao ay hindi mapagtanto kung ano ang totoo sa kung ano ang gawa-gawa lamang ng imahinasyon. Sinasabi rin ng mga eksperto na maaaring nagkaroon ng shared psychotic disorder ang buong pamilya, kaya lahat sila ay nagtiwala sa kung ano ang sinasabi at ipinapagawa sa kanila ng kanilang padre de pamilya. Ayon naman sa mga pulis, maaaring hindi binalak ng pamilya Tsyundawat na magpakamatay. Maaaring ang ritual daw ay magkukunwari lamang silang nakabigti at nakagapos. Ngunit pagdating ng umaga, pakakawalan din nila ang isa't isa. Ang isa sa mga ebidensyang kanilang tinitignan ay ang mga pagkain sa kusina na maaaring kainin sana ng pamilya bilang almusal. Wala ring natagpuang anumang suicide note sa loob ng bahay. Sabi ng mga pulis, maaaring sa kalagitnaan ng ritual ay mayroong nangyaring pagkakamali na nagresulta ng kanilang kamatayan. Sa madaling salita, isang aksidente. Kung totoo man na naaksidente ang lahat o talagang sinadya ng pamilya Tsyundawat na sabay-sabay na magbigbigti hanggang mamatay upang marating ang kaligtasan, ay marahil hindi na masasagot pa. Ang tanging tanong na lamang na maaaring maiiwan sa atin ay anong klaseng kaisipan ang makabubuo ng isang ritual na kailangang igapos at magbigti ng lahat ng miyembro ng iyong pamilya. Ito ba ay produkto ng delusyonal na pag-iisip o baka naman ito ay bulong ng isang kaluluwang hindi matahimik? Makalipas ang ilang araw, matapos matagpuan ang bangkay ng pamilya Tsyundawat,
namatay din ang kanilang aso at inatake ito sa puso.